Mas pina-excite pa nga po mga idol ng Los Angeles Lakers ang kanilang kampanya ngayong season matapos nilang ipakita sa publiko ang kanilang pinakabagong City Edition jersey na tatawaging California Destiny na merong halong kulay na black to purple at may nakalagay na Lake Show. Bukod dyan, ipinakita rin naman nga po ng team ang bagong disenyo ng kanilang court na parehong magde-debut sa November 22 laban sa Orlando Magic. Pero ang pinaka-inaabangan ngayon ng mga fans ay ang paglalaro at pagbabalik ni Anthony Davis sa kanyang dating posisyon na power forward, which is na-test na nga po nila sa nakaraang laban sa Phoenix Suns at mukhang epektibo matapos silang maging sobrang dominante sa opensa at depensa lalo sa ilalim. Sa katunayan, maging si Coach JJ Redick nagsabi, isa nga sa mga primary reason para gusto niyang gamitin si Davis bilang 4 dahil sa abilidad nitong bantayan ang mga perimeter player. Diyan pa lang malalaman na natin na gagawin ulit nila ang ganitong klaseng estratehiya sa susunod na mga laban. Samantala, kagaya nga po ng napag-usapan natin, kahit man maganda ang performance ng mga key player ng Lakers sa kanilang unang dalawang laro, napakarami para naman nga pong duda at nang mamaliit sa kanila. Sa katunayan, bagamat nanguna ang Lakers sa mga teams na pinakamahirap hulaan base sa naging survey sa mga general manager, hindi rin naman dito naniniwala ang NBA analyst na si Brian Windhorst ng ESPN. Ayon sa kanya, kung siya ang tatanungin, napakadali nga daw hulaan ang mangyayari sa Lakers dahil inaasahan niya na papasok muli ito sa play-in tournament. Wala rin naman masyadong nagawang pagbabago sa kanilang lineup maliban sa pagkuha kina Bronny at Dalton Knecht na wala rin namang may aambag nga daw sa maagang pag-struggle ng Lakers. Pinagdududahan rin naman ito ang kalusugan ng kanilang dalawang star player na sina LeBron at Davis na siyang makakaapekto nga daw ng husto sa kanilang team. Sa kabilang banda, nakuha nga po mga idol ng Atlanta Hawks ang kanilang unang panalo sa preseason opener laban sa Indiana Pacers salamat sa buzzer-beating 3-pointer ni Seth Lundy na huling segundo ng fourth quarter. Pero maliban sa kanya, marami rin naman nga po mga Atlanta Hawks player ang nagpasikat, kagaya na Jalen Johnson na merong 19 points, 10 rebounds. Gumawa rin naman si Trae Young ng 17 points. Bumawi rin naman ang number 1 overall pick na si Zaccharie Risacher matapos itong magtala ng 18 points, 3 rebounds, 2 assists off the bench. Yan na may kasamang plus 15 na efficiency ratings. Syempre, kasama na nga dito ang ilang mga highlight plays na ikinatuwa at pinagkaguluhan sa social media. Pinakita nga po niya dito ang kanyang high level na shot making at kanyang efficiency sa long range na isang magandang senyales na magkakaroon talaga si Trae Young ng bagong makakatulong. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.